Matapos sa sampahan ng kasong cyber libel ni Congressman Leandro Liveste si Undersecretary Claire Castro, sabi ni Claire Castro, ni UC Claire, sigurado daw siyang mananalo. Siya daw mismo ang magiging abogado sa sarili niya. Ha? Ang ibig sabihin nito, kumpiyansang-kumpiyansa, kampanteng-kampante, si Claire Castro na walang batayan, hmm, na mahina ang kaso sa kanya ni Liveste, kaya kahit hindi na siya kukuha ng ibang abogado, siya na mismo. At saka, kumpiyansa niyang sinabi, mananalo siya. Hmm? Wala daw, hindi daw makakatindig ang ikinaso sa kanya ni Liveste. Unang-una mga kabunyog, anong tingin natin diyan? Ang cyber libel kasi, libel din 'yan. Libel din 'yan. Kaya lang sa ano nga lang sa internet, kaya tinawag cyber libel. Pero ang pinaka-requirements ng para ma-prove mo na guilty ang inaakusa mo, pareho din ng sa libel. Yung form lang o yung medium na ginamit is cyberspace, online. Ngayon, ano ang pinaka-importanting element ng libel or ng cyber libel? Malicious. Kailangan malisyoso. Kailangan malisyoso. Kung cyber libel, malisyoso yung post mo, malisyoso yung sinabi mo sa vlog mo. Sa case na ito, vlog ang pinag-uusapan. So malicious. Talagang ang ano mo, ang intention mo ay manira. Yan yung pinaka-importante diyan. Kaya ang tanong dito, kung ang intention ba ni UC Claire Castro ay talagang sirain si malisyoso ba ang intention niya? O dinidiscuss niya lang yung tungkol sa issue ng franchise ng solar firm. Kasi ang negosyo ni Liveste Solar. O ngayon ang nagiging issue, ang lumalabas ay binenta niya yung kanyang solar business, yung may prangkesa, bininta niya, binigyan siya ng prangkesa ng Kongreso, may legislative franchise, tapos bininta sa doon kay Pangilinan. Kumbaga yon. Ang kailangan, ang requirement is ipaalam mo sa Kongreso yon. Kailangan uli ng congressional approval. Ngayon, ang sinasabi ni Liveste, fake news yon. Hindi totoo yon na ang bininta niya ay yung franchise, ay yung negosyo niya na solar business na may franchise. Marami daw siyang businesses, marami siyang companies, marami siyang corporations tungkol sa solar power or solar industry. Yung may franchise, isa lang yun sa marami. Hindi daw yun ang bininta niya. O kaya fake news daw si UC Claire. Yung fake news daw. Ngayon, ibig bang sabihin kapag fake news ka o nagkamali ka, assuming na mali talaga si UC Claire Castro, malisyoso ba yon? Yun ang medyo doon. Kasi ang sinasabi ni UC Claire Castro, nag-rely lang siya sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, sinabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya na bata-bata ka pa, nininegosyo mo na yung franchise mo. Hindi ka ba nahiya niya? Maka-Pilipino ba yan? Gano'n naman talaga yung sinabi ni Ombudsman Boying eh. Ngayon, sabi ni UC Claire Castro, doon lang siya nag-rely sa sinabi ni Ombudsman Boying. Yun ang source niya. Sinabi ni Ombudsman Boying, bininta mo yung franchise, nininegosyo mo yung franchise. Batang-bata ka pa, hindi ka ba nahiya niyan? Yun yung Kaya, mahirap talaga. Sa tingin ko, may punto si UC Claire Castro. Walang mali siya sa sinabi niya. Walang mali siya. Kung walang mali siya, kahit nagmali ka, assuming pa, tama yung sinabi ni Liveste, na hindi naman talaga ang bininta niya kay Pangilinan yung may franchise na solar firm. Ang bininta niya pala ay separate. Yung walang franchise.
mali nga si Yussi Claire Castro. Actually, mali rin pala si Ombudsman Buying. O ngayon, kung mali ka ba, ibig sabihin liable ka for libel or cyber libel? Hindi. Hindi. Kung nagkamali ka man, wala ka namang mali siya, honest mistake, nagkamali ka lang, hindi liable 'yon. Kasi pinaka-importanting element sa cyber libel at libel, malis. Malis. Hmm? Yung may malisya ka talaga sa ginawa mo. Malisyuso. Oh, dito, sabi ni Yussi Claire Castro, ano siya, yung nag-rely siya sa sinabi ni Ombudsman Buying. Yun ang source niya. Kung mali si Ombudsman Buying, yun nga ang challenge ni Yussi Claire eh. Ba't hindi mo kinakasuhan si Ombudsman Buying? Oh, mali din siya eh. Kasi siya yung source ko. Oh, bakit hindi mo siya kinakasuhan ng cyber libel? Oh, ngayon, ang problema, ang sagot ni Libeste, eh, kaibigan siya ng nanay ko eh. Yun ang problema. Yun pala. Oh, di ano na yun, medyo ano na yun, yung motibo mo ng pag-file ng kaso kay Yussi Claire Castro, questionable na kasi ah, mayroon ka palang pinipili eh. Ah. Anyway, kaya yun yung sinasabi ni Yussi Claire Castro na matibay yung ano niya, matibay yung kanyang paniniwala na malulusutan niya 'to, mananalo siya sa kasong ito. At hindi niya na kinakailangan na kumuha pa ng abogado, siya na mismong mag-aabogado. 'Yan yung, ano diyan, ang sabi pa nga ni Yussi Claire Castro, "Ano lang naman 'yan, gusto lang ako niyang patahimikin. Gusto lang ako niyang patahimikin kaya kaya ako yung kinakasuhan nila." Oh. Anyway, believe din tayo dito sa confidence ni kumpiyansa ni Yussi Claire Castro. Hindi, ang sabi niya kasi, wala kung cyber libel lang sa tingin niya, hindi hindi pasok sa cyber libel yung ginawa niya, yung vlog niya. Hmm. Bakit nasabi niya yon? Yun ang paliwanag do. Kasi maraming nagtatanong sa akin, "Attorney, sino nga bang mananalo? Si Libeste o si Yussi Claire Castro?" Kung akong tatanungin, tama yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Medyo hindi pasok sa cyber libel eh. Kasi kailangan nga ang pinakaimportanteng element sa libel man o cyber libel, malicious. Malisyoso. Oh. At ang malis, mahirap i-ano yan. At saka ganito, ang malis, kapag ang subject mo, yung tinatopic mo ay private person, siyang tinatopic mo private person, ang malis presumed yan. Pinipresume na may malis sa sinasabi mo. Kapag ang topic mo private person, tinatopic mo ang private person, negative yung ginagawa mo, yung laman ng topic mo tungkol sa isang pribadong tao, presumed ang malis doon. Pero pag public official ang topic mo, hindi presumed ang malis doon, ipuprove yung malis doon. Ay ito, public official ito si Leandro Libeste, congressman eh. At saka yung kontrata niya pa sa gobyerno pa, franchise pa, ay wala, talagang doon, ipuprove niya ang malis doon. Kapag ang topic mo public person, kahit negative yung sinabi mo sa public person, hindi kaagad-agad yun ang malis doon. Ipuprove yun. Hindi presumed ng malis. Kaya medyo yung sa timbangan, sa tingin ko, mas pabor kay Yussi Claire Castro. Sa tingin ko. Pero abangan natin. Abangan natin. O ito, pinapatistigo na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.